Magandang araw na muli mga boss. Pumasyal sa akin si customer kasama yung bayaw niya dahil nga sa gusto niyang ipacheck itong sasakyan. Dahil ang plano nila ipagbili na ito. Nahihiya naman daw si customer na ipagbili itong sasakyan na merong diferensya. Kita niyo yung reading ng kilometer? Ano to? 148? Laki ah. Pang-grab kasi yan. Pang-grab. Start ko itong makina. Si Bob. Nagbaba na ng transmission? Di pa, no? Di pa napagawa transmission na ito, no? Yung binabaan transmission, wala pa, no? Hindi, wala kaming history na panin. Aircon yan, ginawa yung aircon. Bagong gawa. Tapos, ano ba yung pinagawa niya ng huli, Jay? Napakit niya ba sa'yo? Oo, malamig. Maganda yung ano niya. Malakas, no? Oo, malamig yung ano. Switch ko muna itong aircon para malaman ko itong idle niya kung may problema, kung nagtataas baba siya. Pero okay naman siya mga boss. Kaya i-on ko ulit itong aircon niya kung magkakaroon siya ng nginig. Pero okay naman siya, walang problema. At yung lamig naman ng aircon nito, syempre naman kailan lang yan nagawa, kaya malamig talaga yan. Switch off ko ulit itong aircon niya, pati itong makina, switch off ko rin yan. Tapos start ko siya ulit. Sa nakita ko, okay naman ang starting system nito at wala namang palya dito sa makina. Kita nyo naman, nire-revolution ko yan. Okay na okay, wala talaga siyang palya. Kaya dito naman ako sa preno niya mag-check up. Bago lang gawa lang yung mga preno? Bagong gawa lang? Last year lang, Jay, no? Okay, eh. Ano kaya? Lakas eh. Pero sa transmission, Sa clutch, malalim. tama lang. Actually mga boss, malambot itong clutch pedal ni customer pag inaapakan ko kahit malaki na yung kilometer reading na tinakbo niya. Buksan ko naman itong hood mga boss. Dito naman ako mag-check up sa makina ni customer. Sa totoo lang mga boss, meron silang kamag-anak na mekaniko na gagawa nito. Pero ang gusto ni customer, ako daw yung mag-check up para pag pinagawa na daw nila, alam na nila yung papalitan na pyesa. Sa bagay sa nakita ko dito sa sasakyan ni customer, maingat din yung may-ari nitong sasakyan. Kasi nga ayon kay customer, 2016 model daw itong sasakyan ng bayaw niya. At dahil nga sana iangat ko na itong hood, i-check ko muna itong labas ng makina ni customer. Siyempre para makita ko kung meron siyang leak. Kaya lang mga boss, meron akong nakitang leak. Yan oh. Ang problema yan pag ganyan, sa gasket yan. Tanggalin ko muna itong engine cover para makita natin ang kabuuan. O, ayan mga boss, oh, medyo nagkalat yung langis dito sa paligid ng valve cover ni customer. Kaya nagsuggest ako sa kanya na papalitan niya ito ng valve cover gasket. Tapos ipawasing niya itong makina. Dito naman ako mag-check up sa radiator mga boss. Pero i-check ko muna itong upper radiator hose, baka may pressure. Ganda ng cooling system nito. Malayo yung biyahe nyo? Ganda yung cooling system niya. Tingnan natin. Oh, ba't lumalayo ka? Hindi tatalsik yan. Basta ganyan na. Napipindot mo to ng malambot. Ayan, napipindot mo ng malambot yan. Hindi okay yan, good yan. Pero pag matigas yan, pag tinanggal mo yung takip, tatalsik yan. Ipa-switch off ko naman itong makina. Tapos ipapa-start ko yan. Dapat walang susuka na tubig dyan pag nag-start. Oh, start. Okay. Patay. Patay. O, sige. Start. Oh, wala nang problema eh. Wala nang problema. Hindi naman siya nag-overheat. Ha? Yung Batangas. Hindi siya nag-overheat. Hindi. Wala. O, okay naman. Dito naman malalaman mo pag may overheat eh. Ito, hindi mo yan mapindot. Masyadong matigas. Kaya pag nagbukas ka ng radiator cap, pero ito, yung gasket, bago nyo ipagbili, pawasing nyo muna yan, tapos palitan ng gasket. May ano naman pala siya, may mekaniko naman pala eh. At dahil sa naipositibo ko na kay customer na ang pinanggagalingan ng tagas ay itong valve cover gasket, ibalik ko na itong engine cover niya. Siya nga pala mga boss, pag naibenta pala itong sasakyan, ready na pala ito pambiyahe para sa Grab. I-check ko naman itong makina mga boss, hugutin ko itong dipstick niya. Kung makikita nyo, di ba? Wala naman siyang usok. Walang lumalabas kahit talsik na langis. Dito naman sa makina, itong engine cap niya, tinanggal ko. Okay lang din. Para makita nyo mga boss,
Ilapit ko itong camera para mas maganda. Tapos tatanggalin ko ulit itong engine cap niya. At kung makikita nyo mga boss, tanggal ko na itong engine cap. Wala naman siyang ganong talsik ng langis. Makikita nyo naman dyan sa cover At kung may kaunting talsik man ng langis yan, natural mga boss, meron niyang oil pump. Ilagay ko itong engine cap niya mga boss, isasarado ko yan. Tapos luluwagan ko yan, ipapatong ko lang. Pag may problema dyan sa makina, itatalsik niya yan, itutulak niya yung engine cap. Pero pag ganyan na parang hinihigop niya lang yung takip, okay yung makina niyan. Pero hindi ko naman to ginigrade na 100%. Good na good itong makina. Unang-una yung tinakbo niyan, 148 na. Natural. Sa ganoong kalaki na tinakbo, kahit papaano, nagbago rin ang makina niyan. Pero sa akin, good yan. Dito naman tayo sa shock mounting niya. Makikita nyo, di ba, nakanganga na yan. Ibig sabihin, meron na itong lagutok or kalampag dito sa kabilang side, di ba? Meron na rin siyang clearance. I-jack ko itong sasakyan ni customer. Kung mapapansin nyo, di ba, nalagyan ko na siya ng jack. Papansinin nyo ngayon itong shock mounting niya. Wala na siyang clearance. Di ibig sabihin, pag nalubak nga yan, magkakaroon nga siya ng lagutok or kalampag. Dito naman ako sa pang-ilalim. I-check ko naman yung pang-ilalim niya. Ikutin ko muna itong gulong para ma-check ko yung bearing. Pero wala siyang sounds o kaya parang garal-garal ako maririnig. Wala, okay siya. Walang problema. Kaya i-check ko naman dyan yung tie rod, yung ball joint, kung may kalog, okay naman. Ipaliko ko pakaliwa yung gulong mga boss para makita ko itong, kaya lang yung engine cover niya dito sa ilalim mga boss, kung makikita nyo, tanggal siya, sumasabit na siya dito sa CB joint, hindi naramdaman nung may-ari. Hindi naramdaman? Kumakaskas dito. Kaya tigil muna ako sa pag-check up mga boss. Tanggalin ko muna itong 2 bolt na number 10. Dahil nga sa napunit na itong engine cover niya, yung kinakapitan ng 2 bolt, lumusot na itong engine cover kaya lumaylay. Kaya kung makikita nyo, tinatanggal ko itong 2 bolt. Ang gagawin ko dyan, maghahanap ako ng washer, yung medyo mas malaki para maipit niya itong engine cover. Ganun lang naman ang diskarte dyan. Ayan mga boss, yung pangalawang bolt na ilalagay ko, meron akong nilalagay na washer na mas malaki yung bilog niya para itong engine cover niya maipit niya. Di ba mga boss, ganun lang naman kasimple. Pag nangyari sa inyo na yung engine cover nyo matanggal, ganyan lang gawin nyo. Pag lumaki yung bilog, lagyan nyo ng washer para maipit. Dito naman ako mag-check ngayon sa ball joint, tie rod, rack end, kung meron siyang sira. Importante mga boss, naka-start itong makina pag nag-check up kayo dito sa pang-ilalim. Nakita nyo, pinapagalaw-galaw ko yung manibela niyan para makita ko kung may tutunog dito sa pang-ilalim ng customer, kung meron siyang lalagutok at kung may problema dito sa ball joint, sa tie rod, ganun. At dahil wala naman akong narinig na lagutok dyan, ang diskarte naman na susunod na gagawin ko mga boss, hahawakan ko naman itong rack end, tie rod habang ginagalaw-galaw ni customer yung manibela, habang pinihit-pihit niya pakaliwat kanan. Hinahawakan ko ngayon yung tie rod tsaka rack end. Kasi mararamdaman mo yun mga boss pag may kalug siya Pati yung clearance ng rack and pinion mo, mararamdaman mo rin yun. At dahil nga sa okay naman, dito naman ako sa kabilang side, pero dito ako sa ilalim pwesto mga boss. I-check ko lang yan kung may mapapansin ako na may pag-uga dito sa lower arm niya. Ayan mga boss, kaya pinapapit-pit ko pa rin dyan yung manibela para makita ko yung lower arm niya or yung suspension kung meron siyang galaw. Kung wala naman, dito muna ulit ako sa dati kong pag-check up. Yan, dito sa rack end, sa tie rod, sa steering, kung meron siyang lalaguto, kung meron siyang tutunog. Ganun ang gawin nyo pag nag-check up kayo mga boss. Pinaka-the best yung i-manual check up nyo talaga, yung hahawakan nyo yung pyesa habang pinipihit-pihit kaliwat kanan yung manibela. Ito kasing pag-check up na ito mga boss, kahit basic lang, aliwa, biglaan may dumating sa inyo gustong ibenta o kahit paano meron ka ng idea kung paano gagawin mo. Siguro naman kung meron kang mga idea sa mga pang-ilalim ng sasakyan, alam mo naman kung yung ball joint, halimbawa gaya nito, kung may kalug siya o wala, alam mo yan. Magulong Narinig nyo mga boss, bago lang itong 2 gulong ni customer dito sa harapan. Ayan mga boss, kayo na yung humatol. Pero dito naman ako sa likuran, check ko yung gulong niyan. At kung makikita nyo, yun lang, hindi siya bago. Kaya kung kayo makakabili ng sasakyan ni customer, i-request nyo na lang sa kanya na o kaya pa-discount na lang kayo. Ganun lang ang diskarte dyan Ang alam ko kasi pag nabili nyo ito, ready na ito pang grab. At ang alam ko sa benta ni customer, negotiable pa ito. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!